natin yung overlay point PNG sa 1280 by 800. Kabit na natin yung 4 pins. Simula sa camera papuntang laptop. Tapos pag on natin, siguraduhin mo muna natin ilagay sa TV. Kadalasan kami either manual pero kadalasan TV o yung shutter speed niya. On natin yung camera, hintayin nating mabasa. Ngayon, pag nabasa na ito ng computer, run na natin yung program. So, on na natin siya. Ayun, lumabas na yung mga value. Siguro din nating parating yung click nating camera, tas parating naka-auto reconnect para pag mawala yung signal, automatic magko-connect siya. Ang TV natin, settings ng TV, hindi na tayo hindi na tayo magsiset sa camera, dito na mismo sa program ng camera. Ang TV natin naglalaro sa 140 or 1/50. Kasi pag ginawa nating 1/30 yan, masyadong malinaw, tas nagbe-blurred pag konting galaw. Ang ISO naman natin, 1600 hanggang 2000. Hindi pwedeng lumampas yan sa 25 dahil masyado ng overexposed, nagiging green na yung kulay, tas pixelated na. Ang size natin, kadalasan normal lang o medium. Dahil ang ipiprint out lang natin yan 6x4 inches. Ang white balance, automatic kami kadalasan, pero kapag sa labas, ang outdoor ang event, sunlight. Kapag naman indoor, lalo na pag may mga warm light, ilalagay natin siya sa fluorescent o tungsten. Pero para makasiguro tayo, simulan muna natin sa automatic. Tapos, punta na tayo sa file. Punta tayo sa printer setup. Siguraduhin natin kung anong printer ang gagamitin natin. Doon natin isa-set, tulad ng gagamitin ko, Selfie 810. Tapos landscape. Press OK. And then punta tayo sa file. Photo booth settings. Ang photo booth settings natin, manual natin itatype. Number of images, 4. Delay before taking each photo, usually 12 to 13 seconds kami, pero pag nagte-test shot, 5 muna. Tapos ang seconds to preview, instead na 4, 2 seconds lang para makita agad natin yung output. Itong height of live view images, 500 yan pag netbook, pero kapag laptop na, 550 to 600. And then ang naka-check parate, enable live view yung box niya, tsaka mirror live view, tsaka yung disable live view when printing. Pwede rin i-check pwedeng uncheck yung disable live view when printing. Ngayon yung start option, parating naka-left click anywhere to start, para pag kinlik natin sa button ng left button ng mouse, mag-start na siyang mag-countdown. Tapos ang output natin, pag magsisimula pa, pag magte-testing pa lang tayo, dapat JPEG. Pero pag ready na tayo for printing, ilagay natin print and save JPEG copy para after ng 4 shots, maipiprint out agad. Tapos, yung photo booth images, i-click natin 3 dot, dapat nakalagay siya sa Drive C, Program Files, Breezes, photo booth images, tas 1280 by 800. Tas press OK. And then, tong output, gawin muna natin JPEG, Tapos, yung sukat na kinuha natin kanina, dito to sa custom layout, i-check natin. Tapos, press natin yung settings. And then, input na natin yung mga nakuha nating sukat doon sa 4 na box. For example, na-input na natin yan. Pwede nating i-preview. Makikita natin kung tama yung sukat. Tapos, pag na-preview na natin, press natin yung OK. Save na natin. Dapat nakalagay yan once na mag-save tayo, isang beses lang to. Drive C, Program Files, Breezes, DSLR Remote, Photo Booth Images, 1280 by 800, tas lagay natin testing. Sample lang Pero kahit anong file name yan, testing. Next time na magsisave tayo, automatic na pupunta na siya dyan sa folder. Press OK, tapos punta na tayo sa File, Full Screen,
photo booth mode. Ayan na siya, pwede na tayo mag-test shot niyan. Pag kinlik natin yung left button, magka-countdown na yan. Mapapansin nyo, taking photo for 1, 4, 3, 2, 1. Ayun yung first shot. Second shot, 4, 3, 2, 1. Third shots. And then last. Okay, pag lumabas na yung position yourselves, ibig sabihin tapos na yung testing natin. Press natin escape. Makikita natin yung output natin. Minimize ko muna sa Drive C. Tapos DSLR remote folder. Ayan. Makikita mo kung anong date ngayon. Halimbawa, 27. Papansin mo yung every shot niya na isi-save dun sa date, dun sa folder. Tapos, meron siyang separate na folder nakalagay prints. Pag inopen natin yan, mapapansin natin, ito yung kinalabasan ng 4 shots natin. Mapapansin nyo, hindi siya tugma dahil hindi tama yung pagkuha natin ng mga sukat, dahil yung sukat na nilagay ko dito hindi tugma dun sa latest na ginawa natin.